Sinagot ko naman bago kaagad na binawi ang tingin mula sa kanya. Ano ka ba? Kung dapat na nagsabi sa'yo kasi nabunggo kita. Pasensya na ulit ha. Ito na ang mga gamit mo. Wika niya. Maputi ang balat niya at mukha siyang Japanese. Sa suot niyang uniform ay nalaman ko kaagad. Nasa private school siya nag-aaral na hindi kalayuan mula sa public school kung saan naman ako nag-aaral. Salamat po. Ang sabi ko naman nang makuha ko na ang mga gamit ko. JP, tawag ng isang lalaki mula sa hindi kalayuan. Napalingon sa kanya ang lalaking nasa harapan ko at doon ko nalaman na siya ang tinatawag nito. JP pala ang pangalan niya. JP. Ang nasa covered court, magsisimula na yung event. Wika pa nito. Pareho sila ng uniform na suot ni JP. Maputi rin ang balat nito at halatang anak mayaman. Sige mi, sorry ulit. Sabi pa sa akin ni JP bago siya sumunod sa lalaking tumatawag sa kanya. Naiwan ako sa kinakatayuan ko na nakahatid tanaw sa kanya. May ilan naman ako naging crush noon, pero yun ang unang pagkakataon na para bang iba ang kilig na nararamdaman ko. Uy bes, sino yung kausap mo? Tanong ng best friend kong si Wena nang makalapit siya sa akin. Napatingin na rin siya sa tinitingnan ko bago ako tinulak. Naku, crush mo yun o? Mga asar niya. Hindi agad naman. Iba naman tayo. Umay na ako sa boss ni Papa Dodo. Dear MOR naman. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea at hello na rin sa lahat ng live viewers ng Dear MOR. Pakitago niyo na lamang ako sa pangalang Erin. I'm in my 20s at nagtatrabaho ako bilang admin officer sa isang kumpanya. Napasulat ako sa inyo kasi recently lang naging buo ang loob ko para mag-share ng aking kwento. Kasi recently lang din nagkaroon ng development yung pinagdaraanan ko. Let me tell you first about myself, Popoy at Bea. I come from a middle-class family. A struggling middle-class family. Meaning, nakakakain naman kami ng matino, pero wala kaming kaluto-luto. Or more like, wala kaming sapat na pera para magkaroon ng luto. At nasa isang blended family ako, Popoy at Bea. Ang ibig sabihin, kasama namin ng kuya ko, ang pangalawang pamilya ng tatay ko. 3 years old pa lamang kasi ako ay hiwalay na ang mama at ang papa namin. Nanatili kami sa poder ni Papa kasi nagpunta ng ibang bansa si Mama. At dahil nga mabilis na nakahanap ng bagong partner si Papa, ay mabilis din kami nagkaroon ng mga kapatid. And I'm telling you, Popoy at Bea, it was not easy. Kami ang unang mga anak, pero kami yung kinailangan mag-adjust sa loob ng bahay. Sa mga gamit, sa pagkain, at lalong-lalo na nga sa pera. Kami daw kasi ang mga nauna, panganay. Kaya kami ang dapat na maging bigger person. Hindi naman kami sa nakikipagkompetensya pero hindi rin kasi nakatulong na medyo masama ang ugali ng stepmother namin. Don't worry, Popoy at Bea, malayo ito sa story ni Cinderella. Sumasayaw yung mga kasi si building Cinderella ay mahabang pasensya. O, siguro 3 beses nung pero at least parehas sa kami babae may uwi Prince sa taas Charming kasi ni sumasayaw Cinderella. na kanina. Dahil high school pa lamang ay boyfriend ko na Kaya si nga yung Jake. apply ko sa Umabot QC, nga kami. nag-aalangan ay sa Pagka, nag-aalangan ako. Sabi ko ganun din 3.5 din monthly, bigat din. May bahay naman ako. Ganda lang pakinggan na sa condo ko nakatira wala nga ariin dyan.
Erin, tapos ka na ba dyan sa PC? Ha? Hindi pa kuya, dami ko pang gagawin eh. Haba-haba pa nito. Kita mo itong listahan ko? Sige. Sabihan mo na lang ako pag tapos ka na ha. May ipiprint na sana ako. O akin na, ipiprint ko na. Hindi. Maya-maya na. Kaya ayusin ko pa to bago ko i-print eh. Sige, sabihan na lang kita kuya. Bibilisan ko na lang. Okay, sige. Doon lang ako sa kwarto. Okay. Ate, hindi ka pa ba tapos? Kanina ka pa dyan ah. Baka pwede pagamit mo naman sa iba yung computer. Ay, Chelsea, sorry ah. Hindi pa kasi ako tapos sa group report namin. Bukas pa kasi ito eh. Bakit ngayon mo lang kasi ginagawa? Wala kasi kwenta mga group mates ko. Oo, pero hindi lang naman kasi ikaw ate yung mag-aaral dito. May mga assignments din kami. Buong araw ka nang nandyan eh. Hindi naman. Kaninang 4 PM lang ako nag-umpisa. Naglabag pa kasi ako ng mga gamit mo. Nakalimutan niyo daw kasi. Ako naman ate, mamaya mo na ulit ituloy yan. Alam ko yung assignment mo, research ba? Baka pwede mag-mobile ka lang muna. Ma! Si ate ayaw magpahiram ng PC. Ma! Chelsea! Ano ka ngayon? Hindi ka pa tatayo dyan? Kailangan talaga magsumbong. Parang wala ka ng balak umalis dyan eh. Alas 7 na Sabi ko naman sa'yo, bukas na... Oy! Anong ginagawa niyo, ah? Nag-aaway na naman kayo? Ma, si ate ayaw mag-share ng PC. Yan dami-dami kong assignment. Hoy, Erin, kanina ka pa dyan, ah. Pagbigyan mo naman yung mga kapatid mo. Ikaw naman nag-aaral dito, ha? Sa'yo ba yan? Binili namin yun ng papa mo para sa kapatid mo. Di para sa'yo. Ma, Tumayo ka dyan. Kapatid mo naman gagamit. mabilis na lang po. Alis dyan! Isa! Ito, this? Alis na po. Oo. Hindi na ka makatingin. Hindi ganyan makatingin. Ko yan. Ba't ganun yun? Kaara-mara may sapi. Nakita mo yan? Dito sa kusina. Kaara ng babae parang may sapi ah. May blood ako sa'yo eh. Kaara ng tingin na. Buka na. Dali ako. Opo, ito na. Parang may sapi. Ay, sa wakas. Tagal mo naman dumating. Ano nangyari sa'yo? Sorry babe, ang traffic eh. Ang traffic, alas 10 na ng gabi. Ba't mo nga pala ako pinapunta? Nakala ko ba marami kong gagawin? Di ba may group report kayo? Meron. Pero ano ka ba maaasahan yung mga kagrupo ko? Dala mo ba yung laptop mo? Oo, ito. Kaya lang may saksakan ba dito? Hindi kasi nagtatagal yung battery mo kapag hindi nakasaksak eh. Alam mo naman, minahal ko naman kay Papa. Oo, may saksakan dito. Ayun. Teka, sasaksak ko lang ha. O sige, buksan mo na. Blockbuster ah. Good luck talaga kung matapos ko ang tayong presentation. Wisit kasi lang kasama ko sa bahay. Dapat pala kanina mapahiram tong laptop, okay? Di hindi na ako nakagamit ng computer sa Ayaw. bahay kahit kailan. Pag nakita nila kasi na meron akong ibang ginagamit na doon wala akong nagagamitin ng PC. Palagi nila nagsasabihin, kaso yung gamit mo ay mainit. Di ba may laptop ka? Doon ka na. Leche! Ano ba sa tatay mo? Nagkakasawa na lang, yung masama pa ang ugali. Ngayon binibigaya ng hanap mo. Napakatalaki na, mura ng mura. Panay chismis sa kapitbahay. Kung makapag-utos ka lang, doon na. Napakadamot sa pagkain, sa mga gamit. At lalong-lalo na sa pera. Pati mga kapatid mo. Kaya ulit kinuha ng dapat ng performance sa mga Mama mo, kala siya nga, nasa ibang bansa, kaya hindi ka naman ko. Kinakamusta ba kayo? Pagpasko, tsaka tuwing birthday namin ni Kuya. Ba't mo nakaganyan mo? Iniiba na ang posisyon kami sa pa. Honor, baka mas mahirap kasama mo. Sus, Pwede ba, huwag mong idamay yung mama ko. ano na ako na? Kung pwede lang talaga tumayo sa kasama mo.